Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, napapaktay na. Nako ha, paalam na. Ayan na, susunod na kayo. Ha? Sino kaya itong susunod mga kababayan? Kung Liveste may binulgara kay Cabral. Ayan mga karib natin patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kaubayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Nako, ito mga kaubayan ang masamang balita. Nako, ex-DPWH Yusek Catalina Cabral patay na matapos umanong mahulog sa bangin. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dito nung nabasa ko po, nung nakita ko po ang balitang ito, no? Isa lang po ang naisip ko, mga kaubayan. Ha? Baka sinabutahe ito ha. Yan ay opinion lang natin, no? Oh. Sabi po dito sa balita, dead after alleged fall. Nasawi si ex-DPWH Yusek Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Toba, Benguet. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, huling nakita malapit sa lugar si Cabral pasado alas 3 kahapon. Natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng Butte River pasado alas 8 na ng gabi. Aba, si Cabral ang isa sa mga opisyal ng DPWH na dinadawit sa flood control scandal. Ayan mga kaubayan ha. Ito, napakahirap pong paniwalaan, no? Na nahulog ito. Biruin mo mga kaubayan, matanda na ito No, tumanda na po ito sa kakadrive niya tapos mahuhulog. Baka lang naman may naghulog, no? So, ano po ang inyong masasabi dito mga kasi ako, isa lang po ang nakikita ko dito. Kasi nga involved siya sa sa flood control scandal, no? Pangalawa na ito, di ba? Yung isang district engineer din, yung nagbigti, ayaw lang nilang aminin, no? Na it is in relation to the flood control scandal. Ito naman mga kabayan, no, nahulog lang. Oh, grabe ang mga nangyayari ngayon mga karibin natin ha. Yusek Cabral, baka ito nga ang magdadawit kay kaya sa mga malalaking isda, di ba? Kasi isa siya sa may mahawak ng mga mahalagang ebidensya, mga kabayan. Paktay tayo nito, hindi na natin mabibisto kung sino ba talaga. No, kasi wala nang ebidensya kasi sabi po dito ni Congressman Liveste mga kabayan, nawawala ang computer ni DPWH Yusek Cabral. Representative Leandro Liveste, yung opisina Planning Services ni Yusek Cabral ang pinakamaraming impormasyon sa DPWH budget. Noon, nawala ang computer ni DPWH Yusek Cabral, ngayon natagpo ang patay. Yung katawan ni Yusek Cabral, grabe. Nililitis talaga nila. Oo nga no, mga kaubayan. Sila na mismo ang naglilitis. Pero, diba? Baka hindi tama ang ginagawa nila. Yeah. Eto mga kaubayan, kung sino man po, sabagay, hindi pa nga siguro nakakapagsalita ito kasi, nakapagsalita na ito. Diba? Kung sino man pong dinawit ni Cabral sa kanyang mga statement, no? Dapat asikasuhin. Kaysa po doon kay Madriaga, dapat mag-focus ang gobyerno. Baka wala tayong marinig na, di ba?
Baka wala tayong marinig sa gobyerno nito, isa lang ang iisipin nating lahat. Yeah. Ang gobyerno ang nasa likod nito. Hmm. O ayan, iniisa-isa na kayo. Tama, iniisa-isa na sila mga kababayan. Kailan kaya susunod yung dalawa? Diba? Kaya nagtatanong lang po tayo. Kailan susunod yung dalawa? Baka hindi pa nape-pressure. Sobrang pressure siguro ni ni Yusek Cabral. Okay? Pero nakakainis rin mga kababayan kasi i- mukhang hindi na po natin mapipinpoint yung talagang mastermind, no, mga karabin natin. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito kung saan, nako, malita spotted sa mesa, sa misa. Okay? Sa simbahan po kasi inabot po ng mga congressman sa isang pare ang isang malita. Ano kaya ang laman nito? Ayan. Ayun, holy cam. Diba? Inabot po ni sino ito? Tingog Partulis yata ito no? Tapos si former Speaker Romualdez, ayan. May maleta din pala ang mga padre, no? Kaya naman pala, kahit anong laki ng pinag-uusapan sa flood control scandal, no? Ay si BP Sara pa rin ang kanilang gustong i-impeach. Ang yan naman talaga, no? Sa laki-laki ng pinag-uusapan sa flood control, hindi sila nagsasalita. Bagkus ay ang gusto nila ay impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi meron palang malita Yun. Diba? Inabot. Hindi naman natin alam kung ano po yung laman. Baka hindi naman pwedeng gulay yata ang laman yan, no? Siyempre, ano bang inilalagay sa mga ganyang na yan, no? Malita. Okay? Na lang po. Pero isa lang po ang nasa isip natin Kwarta yata ang laman yan. Diba? Pera yata ang laman yan, mga kaubayan. Or baka yan po yung mga dokumento sa flood control. Diba? Kunin nyo nga kay Father yan, baka nandyan po yung dokumento ng flood control scandal. Di ba? Anyway, advance Merry Christmas po sa inyong lahat mga kababayan sapagkat ito, no? Tingnan mo po muna natin, no? Itong si former President Duterte, no? Ito po kinatatakutan ng karamihan pero hinahangaan naman ng nakakarami, no? Ito pakinggan po natin, Just Pure Heart in a Harsh World. Ito po mga kababayan, former President Duterte. Ako, napaiyak din ako dito nang napanood ko ito Merry Christmas to you. So yan mga kabayan, napaiyak po si former President Duterte, no? Ito, araw po ito ng Pasko, no mga kababayan. So, what I'm trying to point out, no? Ganito po ang isang tunay na leader, no? Hindi po plastic, hindi tulad ng iba. Diba? Na basta makapagpa-picture lang, basta
picturean lang sila na maganda ang kuha. Oo, yun po ang, gusto nila. Eh, kung iko-compare nga natin 'no, si, President Bongbong Marcos Jr., wala nga sa katiting mga kababayan. Yung kanyang 'di ba yung binasahan niya pa yung, mga bata, eh, hindi nga nakikinig yung mga bata 'no. Parang hindi siya connected 'no, sa mga bata 'no. Unlike this, former president na pinadala po nila sa dahig 'no, eh, talagang, mata-touch ka mga ka-Rebinat. Alright, ano po ang inyong opinyon, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan, i-comment niyo na lang. Maraming maraming salamat po.